الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon ay bilang pagpapatuloy sa ating talakayin kaugnay sa batas na may kaugnayan sa mga bata. Ngayon ay dadako na tayo ngayon sa ika-40 na bahagi ng talakaying ito, kung saan pinamagatan ng author ng libro, Mata Yusamma al-Maulud, kailan ba dapat bigyan ng pangalan ang bata. So kapag kayong tao ay nagbiniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak, kailan nga ba dapat na mabigyan na yung bata ng pangalan? Dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. Babasahin natin yung hadith, pagkatapos ay bibigyan natin ng conclusion kung ano ba o kailan dapat bigyan ng pangalan ang bata. Ayon sa hadith na naisalaysay ni Abu Hazim an Sahal qala Atabil Mundir ibnu Abi Asyad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulid. Dumating si Abu Asyad papunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam nung ipanganak si Al-Mundir. Itong si Mundir dito, nung ipanganak agad ay dinala niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang patikimin ng matamis mula sa bunga ng datilis. Kasi ang sunna po mga kapatid, kapag kayong bata ay bagong panganak, ay patikimin po siya ng matamis pagkabagong panganak po. Gaya po ng tamar. Fawada'uhu ala faqrihi, at inalagay ni Abu Asyad ang bata sa kanyang binti. Wa Abu Asyad jalisun, at si Abu Asyad ay nakaupo at ang bata ay nasa kanyang binti. Falahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in bayna yadayhi, at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay parang nilalaro niya yung kamay ng bata. Fa amara Abu Asyad bi ibnihi fahtamal, at inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Abu Asyad at binuhat niya yung bata min fakhdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kinuha niya mula sa binti ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanina pala ay mula sa nilagay sa binti ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ay kinuha niya mula sa binti ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung kinuha ni Abu Asyad ang bata, fastafaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, biglang naalala ng propeta at sabi niya, ibalik niyo yung bata sa akin. Faqala ayna as-sabi, sabi na, nasaan yung bata? So tinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumaka niya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala, ano ang pangalan ng batang yan? So sabi nila ito ang kanyang pangalan. So sabi ng propeta, walakin ismuhu al-Mundir. So ang pangalan na ibinigay ng kanyang ama na si Abu Asyad ay pinalitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, bagkus, huwag yan ang ipangalan nyo. Ang ipangalan nyo sa kanya ay Al-Mundir. Pasamahu yawma idin Al-Mundir. At mula sa araw na yun ay tinawag na yung bata sa pangalan na Al-Mundir. Ayon sa ibang hadith na naisalaysay ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, dhahabtu bi Abdullah bin Abi Talha al-Ansari. Dinala ko, sabi ni Anas bin Malik, ang isang bata ng pangalan niya si Abdullah bin Abi Talha al-Ansari, siya ay taga Madina. Dinala ko sa propeta sallallahu alaihi wasallam hina wulid, nung ipanganak itong si Abdullah bin Abi Talha. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroong balabal na kung saan pinapaganda niya itong balabal para doon sa kanyang kamilyo. So nagtanong si propeta sallallahu alaihi wasallam kay Anas, sabi niya, hal ma'aka tamr, meron ka bang bunga ng datilis, yung tamar? Faqultu na'am, sabi niya, ya Rasulullah, meron akong dala. Fa nawaltuhu tamaratin fa alqahunna fi. At kinuha ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tamar at ipinasok ng propeta sa kanyang bibig. Falakahunna, pagkatapos ay nginuya ng propeta, pinalambot ng propeta yung tamar sa kanyang bibig. So ganito ang ginagawa ng propeta sa mga bata kapag pinapatikim niya ng tamar, kasi matigas yan eh. So ang ginawa ng propeta, pinasok niya muna yung tamar sa kanyang bibig, tapos kanyang nginuya, and then thumma fagharafahu, pagkatapos ay inilabas niya sa kanyang bibig
Faghara fahu as-sabi, pagkatapos ay pinasok niya sa bibig ng bata, famadjahu, pinasok niya sa bibig ng bata, faja'ala as-sabi yatalammadhu, pagkatapos tanggalin ng propeta yung tamar mula sa kanyang bibig, ay pinasok niya kasi dinurog niya muna konti lang, tapos inilagay niya sa bibig ng bata at nginuya ng bata. At pagkatapos dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansar at tamar. Sinabi ng propeta na gustong-gusto o paborito ng mga taga-Ansar, paborito ng mga taga-Madina ang pagkain ng tamar. Pagkatapos ay binigyan siya ng propeta ng pangalan niya ay Abdullah. Kung titingnan natin yung hadith kanina, sa binigyan ng pangalan ay mula nung ipinanganak yung bata. Ibig sabihin, hindi sa araw ng akika, hindi sa araw ng kanyang akika. Ayon sa isang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nung biyayaan siya ng Allah ng anak, ng pangalan ay si Ibrahim mula sa anak niyang si Maria al-Qibtiyya. Sabi niya, ulida li al-layla gulamun. Nung ipinanganak, sabi niya, nung gabi, ang anak ko, sabi niya, ay pinangalanan ko ng Ibrahim. Bismi abi Ibrahim, pinangalanan ko, sabi niya, ng pangalan ng aking ama na si Abraham, si Ibrahim. So, kung titingnan natin ang mga hadith na nabanggit natin kanina, mayroon ding hadith na sa kabibigyan ng ang bata ng pangalan ay ika-7 araw mula nung ipanganak. Ibig sabihin sa araw ng sa kanyang akika. Katulad ng alimaw sa hadith, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaqu wa yusamma. Ibig sabihin, kapag kayong bata ay ginawan siya ng akika, tapos gugupitin ng kanyang buhok at saka bibigyan ng pangalan. Kaya sabi ng ating mga ulama, ayon sa libro ni Al-Bukhari sa Fathul Bari, sabi niya, babu tasmiyatil muludi ghadata yuladu liman lam yu'aqqu anhu. Kapag kayong bata, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay wala kang pang-akika, ibig sabihin wala kang budget kasi ang sunnah ay magkakatay ng tupa kapag lalaki. Inshallah, darating tayo dyan kasi wala pa naman tayo sa akika. Kapag batang lalaki ay 2 tupa o 2 kambing, kapag babae ay 1 kambing o 1 tupa, pero hindi po obligado na pag lalaki ay dapat 2. Yun po ang sunnah. Kapag wala kang pang-akika, alam mo sa sarili mo na wala kang pang-akika, wala kang kakatayin sa ika-7 araw mula nung ipanganak yung bata, pinakamainam, bigyan mo na siya agad ng pangalan. Katulad ng ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ibrahim. Hindi naman siya nag-akika kay Ibrahim, so binigyan niya agad ng pangalan nung ipinanganak. Pero kung magpapaakika po kayo, after 7 days mula nung ipanganak yung bata, ang sunnah po, ayon sa pananaw ng ating mga ulama, sa kabigyan ng pangalan sa araw ng kanyang akika. Doon siya bibigyan ng pangalan. Ganun pa man, meron sa ating mga ulama ang nagsabi na huwag i-delay ang pagbibigyan ng pangalan sa bata. Huwag dapat sumubra daw sa ika-3 araw mula nung ipanganak yung bata sa pagbibigyan ng pangalan. Actually, sa pagbibigyan ng pangalan ng bata, hindi naman problema ito. Pwedeng kapag kapanganak, bigyan ng pangalan, o kaya after 2 days, 3 days, 4 days. Minsan kasi may mga ganun nangyayari. Kasi dati may na-encounter akong ganyan Nung ipanganak yung anak nila, hindi pa nila alam yung ipapangalan nila. So may mga pangyayari kasing ganito na pagkapanganak dun sa bata, hindi pa alam kung anong ibibigay nilang pangalan. So walang problema na ma-delay ang pagbibigay ng pangalan ng bata. At gaya ng sinabi ko kanina, ang sunnah ayon sa pananaw ng ating mga ulama, kapag magpapaakika po kayo, sa kanyo po bigyan ng pangalan ng bata sa araw ng kanyang akika, ika-7 days. Pagka po wala kayong budget, hindi kayo makakapag-akika, so bigyan nyo na agad ng pangalan. Bigyan nyo na agad ng pangalan ng bata pagkapanganak sa kanya. So, kaya nga yung iba sa atin, hindi pa na ipapanganak yung bata, nakahanap na sila ng pangalan. So, usually, ganyan po yung nangyayari sa atin. Pagka nalaman natin si Mrs. na buntis na, so nag-iisip na ng pangalan, lalo na pag nalaman na sa ultrasound na yan ay babae, yan ay lalaki, so nakapag-isip na agad yung bawat isa sa atin ng pangalan, kung saan wala namang problema doon. Pero inuulit ko, sabi ng ating mga ulama, kung wala kang planong magpaakika, pagkapanganak, bigyan mo na agad ng pangalan. Pero kung may plano kang mag-akika, so saka mo siya bigyan ng pangalan sa araw ng kanyang akika, ika-7 days. So walang problema, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, ang batas dito ay malawak.
So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.